Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:04 sa aga. Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gid sa mga SIM watershed. Pinaka-purpose na ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ina freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayugaga Pilipinas, Mayugaga Western Visayas. Siyudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Di ka man babaan sa kalibutan nagahatag gabi sa katuran, mayong aga good morning sa inyong tanan. Abiyan, welcome sa sarabang edisyon sang pagpahalagan sang programa Balita Issue Kagiban pa. Adaro kita karon sang Webes Mayo 1, tuig 2025. Mula sa atong mga kalendaryo, today is a holiday, Labor Day. Sa ka-espesyal nga adlaw para sa aton nga mga mamumugon. Trabaho para sa pagpasanyog sang ekonomiya sang aton nga pungsod kag sa bugos nga kalibutan. Sa ginandang mga ikaw ninyo until 9:55 in the morning, ako ang inyong alagad, JP Herbas. Atong mga suki tagparamati all over Western Visayas, provinces sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, kag Negros Occidental. Good morning, good morning, good morning. Kamusta ang inyo sining holiday, mga biyan? Bayan, mangin mabinungahon gid ang adlaw nga ini para sa inyo tanan. Sa mga kauturan nato nga nagapangita sang trabaho, ang Department of Labor and Employment Regional Office 6 ayara sang ginahiwat karon mga biyan nga 123rd Labor Day Job Fair. Kaya ginahiwat karon sa Robinson's Place sa Iloilo. Sa diin masobra sa 9,000 ka obra ang itanyag sang 106 ka lokal nga kompanya kag 5 ka overseas company. Kita naton sa mga ginpadala nga laragway sa aton nga RP1 News Team. Damo-damo na mga biyan ang nagapadulong sa siniyang nga job fair. Isa sa 3 ka mayor nga job fair sa buong adlaw diri sa Panay kag Negros Occidental. Yes, you heard it right mga biyan, magluwas sa syudad sang Iloilo. Ayara man sang job fair ang ginahiwat karon sa bahin sang syudad sang Rojas sa probinsya sang Capiz ag syudad sang Bacolod sa Negros Occidental.
kadungan mga biyan sa paghiwat sa Labor Day karong nga tuig. Palabot sa iyang mensahe Department of Labor and Employment Regional Director Attorney Sixto Rodriguez. Dini iya nga ginagda ang tanan nga job seeker nga magpadulong sa Robinson's Mall Ledesma sa Iloilo City. Mag-avail sa mga serbisyo nga ginatanyag sang nanoy tuhay nga ahensya sa gobyerno. Again, sa aton nga mga kauturan nga job seeker, be in Iloilo, Antique, Aklan, Capiz, Caga, Negros Occidental. Puman sa aton nga mga kauturan gikan sa probinsya sa Guimaras. Magpadulong sa tatlo ka venue, magpasimpalad. Who knows? Ikaw ang isa sa mangin hard on the spot kung iyang adlaw. Kani pamatian naton mga biyan ang kabahin sa payag ni Dole Regional Director Attorney Sixto Rodriguez Jr. Sa lahat ng manggagawang Pilipino dito sa Pilipinas at sa labas ng bansa. Kami po sa Department of Labor and Employment ay nandito para i-celebrate ang ating 123rd Labor Day celebration. At nais ko pong batiin ng bawat isa na happy Labor Day at nais kong imbitahin ang lahat ng job seekers and job applicants na pupunta dito sa Robinsons upang sa ganoon ay sila ay ma-hire on the spot dito sa Robinsons Mall. Good morning po. Magandang umaga sa lahat. Ang naging bayad ni Attorney Sixto Rodriguez, ang Regional Director sa Dole Region 6. Oras mga biyan, alas 9:11 sa aga. Sa sining oras, magakuha kita anay siyang update sa lakat sang panahon. Sa aton sining pagatalakayon, by the way, sa aton sining pagpalagan, ang update pa mga biyan sa nagapadayon nga job fair sa bayan sang Bacolod City, particularly sa SM City Bacolod. Diin, sobra sa 11,000 ka trabaho. Ang pagabuksan sa masobra 70 tanada ka mga kompanya lokal kagabrod. Igapabati man naton sa inyo mga biyan ang naging payag sa National Food Authority angot sa ila sining nga supply sa igabaligya nga 20 pesos per kilo nga bugas. Palo naton ano kabastante ang supply sa NFA Western Visayas. Ang lit nga magsugod na sa pag-roll out ang aton sining nga mga local government unit sa pagbaligya sa 20 Bigas Mo program. Alas 9:12 sa aga. Alas 9:13 na sa aga sa sining oras magakuha kita sa latest update sa lakat sang panahon. Gawin natin sa piyak na linya, we have Engineer Rolly Cuenca sang Pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Rolly, good morning. Yes sir, mayong aga sir, kagkaton na yung mga tagpalamati. Ang mga latest with the update sa buong adlaw, May 1 year 2025. Sa karang tropical convergence zone or ITCC ang nag-epekto sa Palawan kag Mindanao. Sterlis naman or mainit nga hangin na rin sa dagat Pasipiko ang nag-epekto sa nabiling nga bahin sa pungsod. Pero sa sa Western Visayas, lauman sa gyapon natin ang mainit sa mga panahon. May mga posibilidad sa isolated ng mga pagulanulan pagpangilat pa nag-uog dala sa Sterlis. Ang inatutog kasarangan natin nga hangin, ika na sidlangan, paminahan na sidlangan. Pag madadalain ni sila sa makanay tutog kasarangan ng mga pagbalod sa aton sa dagatan. For
forecast temperature natin niya sa 27 to 33 degrees Celsius. Sa maximum heat index natin sa subong adlaw, posible magalabot sa 40 degrees Celsius. Adlaw natin nagbot lang alas 5:32, kag magato na din siya alas 6:02 karon sa hapon. Nagamo na itong latest for the update, dalhin din sa Iloilo Pag-asa, Kaulikway ka. Sir Rolly, sa aton nga heat index, kamusta ang ginapananaw naton nga maximum heat index subong iya nga Webes? Well, lagi na lang taon natin, sir, no? Sa subong forecast natin, no? Sa May Thursday, subong adlaw, ginanadaw natin ang dili sa Iloilo City, posible maka-experience kita sa 40 degrees Celsius nga heat index. So 40. How about sir sa ibang nga mga area nga may ara sa station ang Pag-asa Iloilo, inibala malauban man nato ang 40 degrees Celsius or mas mataas pagi? Well, generally, almost 40 degrees Celsius lang man sa all throughout sa Western Visayas, no? Especially for Darohan, 40 degrees Celsius. Tama po sa Ucapis, 38 degrees Celsius. Sa Iloilo City, 40 degrees Celsius. Sa Dumangas, 40 degrees Celsius. Kag sa Lagranha, sa Negros Occidental, 39 degrees Celsius. So, generally, around 38 to 40 degrees Celsius lang man ang ato na heat index all throughout the Western. Sir Rolly, sa nagbigay gamay na daw, we are monitoring sa isa ka low pressure area malapit sa area sa Mindanao. May we know, kamusta na ang ining LPA? Yes, sir. No? So, as a good news, no, ang low pressure area nato na dissipating siya kahapon, no? Sa karon, wala pa naman kita may na-monitor, but still, since active ang IGCT natin, so may posibilidad sa gyapon sa mga possible LPA development sa mga kasunod ni mga daw within IGCT. Isa man sa nanotisyaran sa aton sini nga mga kauturan so kung iyang mga inadlaw ang masaming nga pag-ulan sa tion sang hapon kag kagabihon. Shall we expect the same sir nga mag-continue subong iyang nga bulan sa Mayo? Yes, sir. Karon naton nga maging masamay na sir, no, or maging frequent na mga pagulan-ulan naton, particularly sa mga bulan sa Mayo, no, kaya sa bulan sa Mayo ang general weather condition nato is most likely natataasan siya sa mga pagdanaton pagpagtang hapon nato at hasta sa kagahon nato, no, mga localized thunderstorm kita kada mas active ang mga thunderstorm naton sa bulan sa Mayo. Lastly, Sir Rolly, ang imo sining panugyan sa aton sining mga tagpalamati subong iyang nga aga. Siya sa aton mga tagpalamati, no, kapadayon na kita, kapagyan kita nga since na sa bulan sa Mayo, still considered sa gap habit right season natin. So, kapagyan kita ng still mag-inugit sa madamong tubig, kada never given na magwa sila, hindi mga panimalay magdala o mga doon sa kalong or yung protection natin sa adlaw. And most importantly, padayon sa pag-monitor din sa talagang sa panahon pati sa pagpamati sa Radyo Pilipinas o sa DOST. Sir Rolly, for your time information and hatag sa Radyo Pilipinas, madamo gid nga salamat kag padayon. Yes sir, thank you for my time. There we have it mga biyan, latest update sa lakat sa panahon gidulong sa atong isang Pag-asa Iloilo. Basihan nato ng forecast sa Pag-asa mga biyan. Medyo hindi tanto ka pa ang mangin palempo naton subong iyang Webes hindi kumpara sa mga tinalikdan ng mga inadlaw. Dinagdangat sa masobra 42 on 42 degrees Celsius ang aton sining heat index. O subong no, dangat lang sa 40, may ara sa mga area na 38. We hope no nga padayon nga magnubo ang ini nga heat index. Ingat sa subong no, naka-experience na kita sa mga pag-ulan, especially sa tion sa hapon kag kagabihon. Alas 9:18 sa aga sa aton nga pagpanumbalik. Wala aton nga balabot ang aton nga Lodi. Marian Grace Areniata nga naka-standby karon sa Robinson's Place, Iloilo para sa nagapadayon nga 123rd Job Fair sa Department of Labor and Employment. The 123rd Labor Day Job Fair
In masobra sa 9,000 nga trabaho ang pagabuksan. Ato man nga igapabati sa inyo mga biyan, mga updates gikan sa Bacolod Peso. Ila naman nga duha kadlaw nga job fair nga magalawig tugtog was Biyernes, Mayo 2. Ikaw-iban pa nga mga impormasyon, bantayan aton pagpaton pagkatapos ang pila kapahanundong. Excuse me po, ikaw po ba si Tol? Si Tol, siya yung gumawa ng free gifts doon ng pandemya. Kaya walang puto ng tubig, internet at kuryente namin noon. Pero hindi anak, electrician ako. Kayo po si Tol? Si Tol, yung gumawa ng paraan makabiyahe kaming riders kahit wala pang plaka. Dahil sa kanya, walang putol ang trabaho namin. Pero hindi eh. Hi po, ikaw po si Tol? Si Tol, siya yung nagpanukala ng Maritime Zone Act. Dahil dito, walang putol ang depensa at karapatan natin sa West Philippine Sea. Pero hindi eh. Hinahanap mo lang ako. Ay Tol, salamat po. Tinulungan niyo ang mga mag-aaral para sa mababang internet load. Kung pwede ako bumoto, iboboto po kita. Promise? Promise! Kay Tol, tulong walang putol. Number 61 sa balota, Francis Tol Tolentino. Ang Tol ng bawat Pilipino. Political ad day for Abante Bisda Party List via ang Avenue, Cebu City. Paid by Ben Hogan M. Sarahan, 17A Cruz, Barangay Amos, Navotas City. Patuloy tayo sa pagdadagdag at pagpapataas ng kalidad ng ating mga ospital at mga specialty center. Pangako yan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kaya naman, positibo ang pagtanggap ng mga kababayan natin sa Pampanga sa layuning maipatayo ang Clark Multi-Specialty Medical Center, isang proyektong katuwang ang Clark Development Corporation at ibang sanay ng pamahalaan at pribadong sektor. Ayon kay Lailani, isang residente ng Pampanga, magiging mas accessible na ang serbisyong pang-medikal sa kanilang lugar. Very good kasi ang accessible sa mga tao. Sana lahat ay pwede makagamit nun. Mahirap ka, nasa middle class ka, matutulong yun para sa mga tao dito nakatira o karating bayan. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Malinis na karagatan sa mga tourist destinations sa bansa naging posible sa ilalim ng pamahalaang Marcos. Aktibong nakiisa ang DOT Tiasa LGU ng Puerto Galera upang itayo ang wastewater facility sa Sabang Bay. Patunay si Dr. Margaret Yap, MENR Officer ng Puerto Galera sa kolaborasyon ito. 2016 po, bawal liguan ang Sabang Bay dahil ang makikita ninyo ay presensya ng oil and grease. Napakadumi po. Ngayon, nagsisimula na pong umusbong yung mga seagrass, napakarami na pong magagandang isda, lalo na dun sa ating mga dive sites. Marami na rin tayong mga pawikan na namamasyal sa Sabang Bay. Tunay niyang naibalik na ang sigla ng turismo at maayos na kalidad ng tubig sa isla ng Puerto Galera. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Under President Ferdinand Marcos Jr.'s administration, malaking bahagi ang economic zones sa Cavite sa pagtulak ng 2.73 trillion peso investment pledges sa kanyang termino. Dahil dito, makakaasa ng mga pangkatulad ni Bob Bismonte ang mabibigyan ng oportunidad sa bayan ng Cavite para maipakita ang galing ng Pilipino. So ang akin pong posisyon ay design director. Nag-formulate po kami ng ibang klaseng mga liquid resin para sa iba-ibang industry. Medical resin, dental resin, kahit po sa automotive ginagamit na rin yung aming machine. Ang pinaka-reason namin is we innovate products for Filipinos that could compete around the world. Sa nagbabago Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Libreng access sa National Museum sa Cebu naging posible sa ilalim ng pamahalaang Marcos. Museums are considered valuable cultural assets to a nation as they build a sense of community, document history, inspire creativity, promote tourism, and unite people through a shared heritage. Ilang lokal at banyagang turista lubos ang pasasalamat sa pagbubukas ng National Museum sa Cebu. Maganda, tsaka ang mga bata nag-i-enjoy talaga dito sa loob ng museum kasi madaming nakikita. Marami silang matututunan dito sa loob ng museum.
we don't have that long to do this sort of cultural exploration. So we were drawn to coming to the National Museum of Philippines because we felt that it quite nicely condenses the history of Philippines for us. Tuklasin ang mayamang kasaysayan ng bansa sa 5 galleries ng National Museum Cebu. Tara na sa NMT Cebu, bisita na kamo. We are open from Tuesdays to Sundays, 9 a.m. to 5 p.m. Dali na! Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Excuse me po, ikaw po ba si Tol? Si Tol, siya yung gumawa ng free gifts doon ng pandemya. Kaya walang puto ng tubig, internet at kuryente namin noon. Pero hindi anak, electrician ako. Kayo po si Tol? Si Tol, yung gumawa ng paraan makabiyahe kaming riders kahit wala pang plaka. Dahil sa kanya, walang putol ang trabaho namin. Pero hindi eh. Hi po, ikaw po si Tol? Si Tol, siya yung nagpanukala ng Maritime Zones Act. Dahil dito, walang putol ang depensa at karapatan natin sa West Philippine Sea. Pero hindi eh. Hinahanap mo raw ako. Ay Tol, salamat po tinulungan niyo ang mga mag-aaral para sa mababang internet load. Kung pwede ako bumoto, iboboto po kita. Promise? Promise! Kay Tol, tulong walang putol. Number 61 sa balota, Francis Tol Tolentino. Ang Tol ng bawat Pilipino. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:25 na sa aga sa gapo nagapamati mo sa pagpangalagan sa programa Balita Issue Kagiban pa. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Abiyan sa pagsugod sa Mayo isagid sa ginabantayan man ang update no sa nagahilapit nga May 12, 2025 elections. Ang sinima biyan no iagitiwaan man sa aton nga news team nga balabot ang PPCRV kaysa sa mga organisasyon nga nagabantay sa para sa matawhay kag matalunsay nga pinilay diri sa Pungsod, Pilipinas. Ang sini magakuha kita sa live report ni General Bacray sa iya man sini nga mga natipon nga balita gikan sa PPCRV. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Good morning. Good morning, JP. Daya ko din pasalamatan sa Paris Pastoral Council for Responsible Voting o kung PPCRV ang inisyatibo kaglihok siyang Commission on Election na magpatuman sa mall voting diri sa syudad sa Iloilo. Ginpahayag ni PPCRV Iloilo Chairman Monsignor Meliton Oso nga madugay na nga pangabay sang madamo ng mga vulnerable sector kasubok sa mga senior citizens na kapusong kag mga PWDs nga di mabulilan sila nga makaboto sa natawhay nga lugar mabugnaw kag hindi mabudlay sila especially kung mga naka-wheelchair ikaw nakasungkod ikaw kag nahamtang imo presento sa mga ibabaw nga building do medyo maburubudlay gawas sa aton nga mga botante. So kay Monsignor Oso nga makabig nga sabat sa pangamuyo ining pag-aprobar sa Commission on Election sa mall voting implementation diri sa syudad sa Iloilo sa apat ka mga mall ang Pisney Book Mall, SM City, Robinson's Haro, kag Robinson's Main. Pero ining mall voting natin is intended only for residents with special attention abino kung mga needs kasubok sa PWD, pregnant women kag mga senior citizens. Nagalaom ang PPCRB nga ining apat ka mga mall voting centers ang posibleng nga matugangan pa in the future elections na to, no? Hindi lang subong nga 2020. Jen? Jen? Kinatingwa na ito nga makontaduat si General Bacray sa iya sinigidugang may informasyon angod sa mga reaksyon o sa PPCRB, particularly ni Monsignor Oso. Jen, padayon? Yes, no, so nagalaom diri Jeep si Monsignor Meliton Oso sa PPCRB nga hindi lang sa apat ka mga venue sa ulihi pagabuksan ang mall voting kundi padamuon pagidini tungod nga mas accessible, mas mahapos ang pagboto sa aton sini nga mga kotoran, especially ang mga katigulangan
So ini ginadayaw gid ginakomment sa PPCRB ang mga pagpanghanda sa Commission on Election hindi lang sa mall voting kundi sa tanan nga aspeto agud mapasiguro nga maging matawhay ang aton sini nga mga eleksyon. Kagin pamatian ang pumuluyo nga una nga nag-request na kung pwede maka-avail ang Iloilo City sa mga lugar sa pungsod sa mall voting jeep, no? So sa maabot nga Mayo 5 may ara sing final testing and sealing nga hiwaton ang aton sila nga mga mall voting centers inihiwaton sa Festival Mall, no? Tingo po sila iga-orient sa May 5 kaya separate naman niya nga final sealing and testing sa mga presinto hiwaton naman niya sa Mayo 7 sa 65 ka mga voting centers sa bahin sa siyudad sa Iloilo, Jay. Maraming salamat, Jen, sa imong balita. Amo ning matulong naton nga report nagikan sa Commission on Election para sa Bagong Pilipinas, Gina Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maraming salamat, Jen, sa imong balita. Ayun mga diyan ang update gikan sa PPCRB sa report ni Gina Baclay. Now sa ila sini naman ng mga reaksyon sa plano ng paghiwat sa more voting diri sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Alas 9:30 na sa aga. Samtang sunod sa mga aksidente diri sa syudad sa Iloilo. Particularly sa bahin sa Diversion Road. Ano naton ang update ikan sa Iloilo City Government. Ay plano nga magpahamtang kaga pag-repaint ang pedestrian lane pila ka area sa dalan diversion. Ang detalye sa balita sa live report sa atong City Hall Beat Reporter Emero Santiago. Radyo Pilipinas. And good morning. Yes, Japes. Good morning. Good morning sa mga tagpalamati nato, no? Nga nagapamati sa buong adlaw sa Webes, no? Kasunod sa sunod-sunod man nga mga aksidente kag sa reklamo sa netizens, no? Sa mga incidents dira sa may area sang Diversion Road, manduan ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang City Engineers Office na magpahamtang sa dugang o kung 7 ka floodlights sa may mga areas ang pedestrian lane sa Diversion Road agod ma-enhance pa ang nighttime visibility. Hinyo man sa alkalde ang Department of Public Works and Highways na ipa-repaint ang mga pedestrian lanes kag mag-install sa dugang rumble strips, no? Iniago na pa siguro ang safety sa mga pedestrians naton nga nagatabok dira sa may area sa Diversion Road, no? Kung makita naton da Japes, no, tamaan nagkalapad ang area kag wala nagauntat ang mga salakyan nga nagabiyahe dira, especially kung kagabihon ang iban ng mga salakyan kung kaisa perte kadasig magpadalagan, no? So may ara na kita rumble strips kung hindi ko magsala dira bala sa may area sa lapit sa may the medical city, no? May kung madumduman no, years ago, no? May mga pedestrians man nga nabubuan sa salakyan, no? Kag sang nagligad lang nga mga inadlaw, may insa kita ka Ilonggo netizen nga nagpahayag sang iya nga kabalaka kay na-witness niya mismo nagamayan lang gid ma-sideswipe ang isa ka nagatabok sa pedestrian lane ang nag-sideswipe sa iya ko, no? Ang isa ka van nga tuman kadasig ang pagpadalagan. So in response sa ning mga reklamo sa netizens, no, ginpahamtangan na sang 7 ka floodlights dira sa may nagkalain-lain nga mga pedestrian lane sa Diversion Road kag gin-request man sang alkalde ang DPWH nga ipang repaint, no, ang mga pedestrian lanes kag mag-install sa dugang rumble strip. So ang paano mo na i-describe ang rumble strips, no? Ang daw mabasyagan mo ba lang daw texture kung magdalaga ng salakyan o gauyog-uyog para man nga mapugan ang madasig na pagpadalagan sa mga salakyan. So at least, no, may ara kita sa matawag na proactive na measures sa bahin sa Iloilo City Government
hindi na madugangan ang mga aksidente, no, nga ang mga biktima, mga pedestrian, mga nagatabok sa pedestrian lanes, nga sakto man ang ila nga ginatabukan, no. So kung dira kamo sa may area sa diversion road, no, especially sa mga usually bilang mga nagatabok jeeps magluwas sa mga nagatrabaho, kadamo man kita sa mga naga-exercise or naga-jogging, no? Especially kung kagabihon. Amo nang nagpahamtang man siguro sa floodlights ang Iloilo City Government, agud ang aton man nga visibility, aside sa safety man sa pagtabok, ang seguridad man sa mga naga-jogging, naga-exercise, or naga-walking dira sa may area sa diversion road. Isa gid ang diversion road sa Masako, kaya at the same time, no, ginapadulungan ng mga lugar, kaya isa man sa ginapadayaw naton nga area diri sa syudad sa Iloilo. It's good to know, na may ara kita sa rumble strips kag madugang nga mga pedestrian lane, agud nga masituit man, no, nga mangin matawhay, at the same time safe ang paglabay sa aton sini nga mga pedestrian nga ginapakamayo nga maglakat, no, sa mailo nga magsakay sa aton siniyang diversion road. Siguro daw call man ini, no, kay ginaubra naman sa city government ang ilang responsibility, no. Siguro call man ini sa mga drivers naton nga dapat mangin disiplinado man sila, no. Kaginan istoryahan natin gani jeeps, no, nga kadamo sa mga vehicular accidents diri sa syudad nga sunod-sunod ang ligad to sa may area sa Haro, tapos ang ligad naman sa may area sa Mandurriao, at talalupang doon nga sunod-sunod gid ang mga vehicular accidents. So siguro reminders man ini para sa mga drivers naton, private man o kon public, nga maghalong gid kag ang term gani actually jeeps ni Sir Garbanzos is dapat defense driving ka, no, para nga ikaw mismo wala mo na ginaprotektahan ang imo kaugalingon, but ginaprotektahan mo man, no, ang mga nagalakat-lakat dira, mga pedestrians naton nga nagagamit sa sidewalks, pedestrian lanes kag public places naton dira sa diversion road. So again, no, reminder sa mga drivers nga dapat, especially kung di ko magsalat, traffic discipline zone na dira sa may diversion road. Dumduman ko pa sa tawag nga traffic discipline zone, no? Ibig sabihin, dapat sundon gid ang tanan nga mga traffic rules and regulations kag may required na speed limit. Kag ang mga katapo man sa Traffic and Transportation Management Office, no, regular man sila nga nagabantay, no, sa mga salakyan naton and mga drivers dira sa may area sang diversion road. Madamo nga salamat sa imong balita. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Seguro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Yabit mga biyan. Publiko. Radyo Pilipinas. Ang update gikan sa Iloilo City Government pagpahamtang pagpaminta sa dugang mga pedestrian lane sa bahin sa diversion road para sa mas hilway kag mas safe nga paglakat kag paggamit sang dalan sa ating mga pedestrian kag mga motorista. Alas 9:37 sa aga. Isa naman mga biyan, ikapapatid natin sa inyo ang update sa bahin sa Bacolod City. Ang naman sa ila sining duha ka adlaw nga job fair. Interview natin kahapon ang manager sa Peso Bacolod, si Ma'am Jovelyn Canoy. At sila sining pagpaghanda kag at the same time ano ba lang rason kung duha gid adlaw ang job fair sa Bacolod City LG. Yari pa matiyan natin ang sabat ni Ma'am Jovelyn Canoy sa Peso Bacolod. Yes, sir. Una is thank you for allowing us to have a time para sa programa ng Peso Bacolod. As we speak, sir, so far, so good ang preparation ng Peso Bacolod for our 2 days job fair para sa Bacolod, not just for Bacolod alone, but also we will be catering all the job seekers all over Negros Occidental. So we will be offering to the public over 11,000 job vacancies, both local and overseas, sir. So we have over 70 companies will be participating sa ining job fair for our Labor Day job fair sa Bacolod City.
Ma'am Talalupang no, nga tuhagid kadlaw ang job fair sa Bacolod City Peso. May we know ano ang rationale sila, ma'am? Yes, sir. Usually, sir, basta dako ang aton event. For example, sir, damo ang aton nga overseas partners. Kina 2 days, tagide, sir, kaya ang iban, nagulupad kit from Manila, Cebu, and Iloilo. So just to make sure nga ang value for money, bada sang agency, matagaan, taman pagtamod, nga nag-invest kit sila para sa aton activity. And at the same time, we are funded by the local government unit. So, knowing nga may funds man nga allotted ang ining nga programa, so wala na ginatipid ang aton mga job seekers. So that's the reason why nga gina 2 days namon kay wala labot ang iban hindi man makaabot sa first day, at least sa second day makakadto pa sila. Dapat mabiyan ang malipot kapayag ni Ma'am Jovelyn Canoy angot sa ila sining job fair sa bahin sang SM City Bacolod. Again, masobra sa 11,000 katrabaho gibuksan sa 70 ka kompanya kag magalawig ini mabiyan ha tubtubwas nga daw Mayo do sa mga kultura nato nga diferensya ng mga job seekers nga nagapangita karon sang trabaho sa lokal kag abroad o magpadulong sa SM Bacolod kapag upod sa sining job fair sang Peso Bacolod. Alas 9:40 na sa aga. From one job fair to another, di sa mga biyan, magakuha kita sa live update sa job fair sa Department of Labor and Employment diri sa syudad sang Iloilo. Live subong gikan sa Robinson's Place, Iloilo, ang aton Lodi ng Bayan, Marian Grace Ereniata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Rods, good morning! Lodge, good morning sa imo. Good morning no, sa aton nga mga tagpalamati sa Radyo Pilipinas Iloilo ongoing subong Lodge ang ginahiwat nato no nga program in line with our celebration month sa ika-100 nga Labor Day subong nga May 1 no diri sa Iloilo. So for the information no sa aton nga mga tagpalamati subong nga adlaw may hiwaton kita diri nga job fair sa Robinson's Place Iloilo kung sa diino no banday dress ka mga lokal nga kompanya kag lima ka mga overseas company nato no ang magatanyag sa masobra 9,000 ka mga job vacancies. So kainalod no antes nag-umpisa ining aton mga programa naghiwat kita anay no sang mita, and after that no ang aton nga mga job seeker amat-amat na nga nagasulod diri subong no sa aton nga venue sa may fountain area sa Robinson's Place Iloilo. So as of now Lodge no nagahatag diri or award from cheque ang aton man na Department of Labor and Employment Region 6 sa aton nga mga beneficiaryo sang DOLE Integrated Livelihood Program o CONTILIP. So sa subong nga adlaw Lodge no may ara kita sang masobra sa 36 million pesos nga i-reward or ihatag no nga livelihood assistance sa aton nga masobra 1,400 ka mga beneficiaryo all over Western Visayas. Kada magluwas pa diri Lodge no may ara makita nga payout para sa aton nga tupad assistance balor naman ini 264 million pesos para sa masobra naton 40,000 ka mga informal workers diri no sa Western Visayas. So makita naton diri Lodge malaga na ang pila sa sulod no sa Robinson's Place. Kada antes ini sila Lodge no maka-proceed sa fountain area kung sa diin dira no nahamtang ang aton man nga mga employers no for the job fair kinahanglan anay nila Lodge nga pag-verify sa ila no nga number dili pa hire no sa aton nga job fair ginahilo ini sila nga magpa-pre-register para nga maapos no sa ilaman nga pag-abot diri sa aton ang talunsay no ang ilaman nga pag-umpisa sa interview. So as of now, ongoing no ang verification naton, and sa mga kauturan nato niya nga di wala nakahingagaw no sa pre-registration or wala sa internet or wala na sa other means no para nga makapa-pre-register, hindi sila magkabala kapag nga open no or nagapaton sa gihapon ang aton man nga DOLE sa nga walk-in clients naton Lodge diri no sa Robinson's Place.
Sa inyo sa nga assessment dira Lods no so far sa mga aplikante nato ano bala nga sektor ang pinakadamo madamo bala sa mga fresh graduates kag ano ang masami nga ginapilahan dira sa job fair. As of now, Lods, no, wala pa sila nakasulod sa area nga nakakordon kung sabihin na kung sabihin na ang ato nga mga employer so ari pa lang sila subong sa linya no, sa verification na ang KP right after sa sila nga programa mo pa ang pagpasulod sa area no, kung sabihin sila magpapasa sa ilang resume kanina may ala kita Lods na nga interview no grupo ini sila Lods sa mga estudyante mga mag-amigahay mga college students no pwede sa tinutuyo mga ti mapulitan ang ilang pamilya aluyag nila no nga mga working student para nga sa pag-eskwela sila makasuporta man sila no sa ilang kaugalingon yung pag-eskwela kag ang half ko no sa ilang sweldo ihatag man nila sa ilang parents kaya nami ala kita diri Lods no nga na istorya no si Ma'am Rochelle Madera 20 years old ini siya Lods no gibangkot na to ano reason mo yan nga ang ari ikaw diri subong no sa job fairs according to iya huya siya sa iya nga magulang mangudang iya nga magulang Lods amo na lang ana sa eskwela sa iya gidi bata pa sila nagtaliwan na no ang iyang kinikanan tuluyag niya no nga di mabuligan man ang iya kaugalingon makapatapos kada the same time no makabulig sa iya nga makulang alone lang no nagasuporta sa iya so incoming third year PSPE student ini siya Lods no dira sa isa ka universidad malapit man sa aton nga opisina so makita na to kaina Lods no eagerness niya bila ngati makapangita sa ubra kay tinahuya na siya kuno Lods mo sa iyang magulang nga nagapa-eskwela so para ngati ma-make sure ngati may ara siya sang allowance may pagkaon siya kay nag-afford lang siya diri sa aton sa Iloilo City kay ini no si Ma'am Rochelle taga Haniway so para kuno nga di ni inugpayad sa boarding house ni inog allowance si pagkaon aluyag yan no nga di makapangita man sa ubra samtang nga naga-eskwela kumbaga Lods ng sideline no on top sa iya nga pag-eskwela nakaubra siya para nga sa during her free time ni ara siya no sa source of income. Lods, madamo gyud salamat sa inyong balita. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There we have it, Mabian. Latest updates sa Dole Job Fair sa bahin sa Robinson's Place, Iloilo. Gindulong sa aton ni Lodi Marian Grace Aranyata. Samtang sa sining oras Mabian, aton nga igapabati ang kabahin sa nanging mensahe ni Tony Sixto Rodriguez, ang Regional Director sa Dole Western Visayas. Kabay kang tanan man sa ila nga paghiwat ng job fair, isa sa mga aktibidad para ma-highlight ang karon nga tuig nga selebrasyon sang adlaw sang mabubugon. At pamatian nato Mabian ha ang mensahe ni RD Sixto Rodriguez. Department of Labor and Employment Agency. Nais ko batiin ang bawat sa bati. Happy Labor Day. I want people to see one of the Pagkagawa sa muligaw ng mas malalak na bagong Pilipinas. We honor the dedication and opinion and impunity of our workers. Why do we have to celebrate Labor Day every year? It is because of this bill that the Department of the Labor Philippines was enacted in Peru. We in the department are mandated to protect this right and balance the labor and the conduct of conspiracy is just to
and this is just part of social justice. And in line with funding, we have the vision that this year's just came in the biggest just way. We are going to welcome everyone to the 2025 Best Way. At bago ang lahat, nais ko lang masalamat sa thankful to Robinson's management represented by his company, for their business support for the last years. This venue for our British country. Recognize that protection. It is a tribute to the heart and soul of our purpose, the Filipinos. As we commemorate today, let us listen to the commitment to uphold the power of our workers. And for this purpose, we have here with us the different government agencies gathered as one venue and united for our purpose, and that is preserving and to bring closer the people for government services. We have provided good for each of the partner agencies. They are here available for the readiness and concern. To all our partner agencies, thank you for the overall support. They also express our appreciation to all employees present and just seekers, the best managers and all our partners for your activity and your continuous commitment to promote and facilitate employment. There are progress today. We have the biggest number so far. We have 98 with more than 9,000 vacancies. And we have also 560 with more than 100 vacancies. The IGES encourage and are appealing to all workers in recruitment agencies represented to have as many as possible applicants and job seekers and fill up all vacancies needed for their efforts. This is a way of starting by a moral obligation to provide decent employment to our customers. And in line with the government celebration, we also started giving to public government assistance to informal workers and make their routine, encouraging their disbursement ay mga biyan sa nangipayag ni Attorney Sixto Rodriguez angot sa iya sining paghatag sang mensahe subong iyang Labor Day sa syudad sa Iloilo. May ara karon mga biyan sa Labor Day Job Fair kag ginapasakupan ini sang masobra sa 90 ka kompanya kag ginatanyag mga biyan ang lidibo ka trabaho. So palugyan sa aton sining mga sa aton sining regional director sa mga job seekers nga magpakigbahin sa aton sini iya nga job fair subong nga adlaw. Again mga biyan, ang ini nga job fair kabahin sa nga aton sini nga pagsaulog sa adlaw sa Mambugon kinahiwat hindi lamang sa syudad sa Iloilo, may ara man sa job fair sa bahin sang Bacolod City kag Rojas City, Capiz. Dugang mga updates abot sa Labor Day celebration mga biyan, bantayan sa ibang pang mga public affairs program sa Radyo Pilipinas. Meantime, wala kita sa oras kinabilin sa itong pagbahalagan. Kaya ginamang ko ito ba itong edisyon sa mga adlaw sang Webes, Mayo 1, tuwing 2025. Ala sa akong mga katuwang teknika, sa Alan De Fante sa studio, Mr. John Magalianes sa transmitter. Naman ang inyong inalagad, JP Harvas. Maraming salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa.
diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas.